Si Rentaro Ejo ay isang 16 anyos na barumbado na may nakakatakot na itsura at nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga pasaway at walang interes sa pag-aaral. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang ma-inlove siya sa isang cute na babae mula sa elite private school na katabi ng kanilang paaralan, isang lugar kung saan galit ang lahat sa mga tulad niyang barumbado. Nagsimula ang kwento ng may dalawang barumbado na kinorner ang tatlong estudyante sa lungsod at sinisisi ang mga ito sa umano'y pagbangga sa kanila. Sinubukan ng pulang buhok na estudyante na ipaliwanag na ang mga delinquent ang unang bumangga, ngunit lumabas na sinadya talaga ito dahil may sama ng loob sila sa matangkad na blonding kaibigan ng mga estudyante na minsan nang nanakot sa kanilang junior. Agad na pagtanto ng redhead na si Yuzami na si Rentaro Ejo ang tinutukoy nila at sinabi niyang kung may problema sila, si Rentaro na lang ang harapin nila. At sa mismong sandaling iyon, dumating nga si Rentaro mismo. Pagharap ng mga delinquent at makita ang kanyang nakakatakot na mukha, tila napaihi sa takot ang mga ito. Tinatanong lang ni Rentaro kung ginugulo ba ng kanyang mga kaibigan ang mga ito para makapag-sorry siya sa ngalan nila, pero dali-daling tumakbo ang dalawang delinquent na parang tatay ko nang marinig niyang ipinanganak ako. Pagkatapos, humarap si Rentaro sa kanyang mga kaibigan at sinabihang tigilan na nila ang panggugulo sa ibang tao, ngunit sumabat si Yuzami at sinabing sila ang biktima sa nangyari. Sinabi pa ni Yuzami na kasalanan ni Rentaro ang lahat dahil tinakot niya ang kanilang junior. Habang papunta sa paaralan, naalala ni Rentaro ang tunay na pinagmulan ng gulo. Noong nakaraang gabi, nakakita siya ng lalaking iniwan at sinampal ng girlfriend nito. Naawa siya at sinubukang damayan ito, pero mukhang natakot sa kanya ang lalaki nang makita ang kanyang mukha at agad na tumakbo palayo. Naiintindihan naman ng mga kaibigan niya ang reaksyon ng lalaki dahil kahit sino ay matatakot sa malademonyong mukha ni Rentaro, lalo na sa gabi. Sa paglalakad nila papunta sa klase, nasalubong nila ang ilang babaeng estudyante mula sa katabing Kiko Private School. Nang makita sila ni Rentaro at ng kanyang barkada, tiningnan sila ng mga babae na may halong pagkadiri at pagkadismaya, hindi dahil may ginawa sila kundi dahil galing sila sa Chidori High School, isang paaralan na kilalang pinapasukan ng mga delinquent. Isa sa mga babae ang nakabitiw ng panyo at agad itong pinulot ni Yuzami upang isauli. Pero malamig na sinabi ng babae na itapon na lang niya ang panyo dahil nawalan na siya ng gana gamitin ito matapos itong mahawakan ng marumi niyang kamay. Si Yuzami, na kilala bilang huling boss ng Dulugang, ay tumawa lang at sinabing baka nahihiya lang ang mga babae dahil sa kagwapuhan niya, kahit alam naman niyang yung mga may princess complex mula sa Kiko Private School ay walang pakialam sa mga tanga mula sa Chidori High. Alam din ni Rentaro kung gaano kalalim ang galit ng mga babae mula sa Kiko sa kanilang paaralan, kaya nga may mga kurtina sa lahat ng silid-aralan nila para hindi sila masilip ng mga lalaki mula sa Chidori. Pero hindi naman iyon iniintindi ni Rentaro dahil sa totoo lang, wala rin naman siyang balak makihalubilo sa mga mayayamang babae mula roon, kahit pa pagkatapos ng graduation. Pagsapit ng uwian, umuwi si Rentaro habang umuulan dahil kailangan niyang tumulong sa cake shop ng pamilya nila. Tinanong niya ang kanyang nanay kung sigurado ba itong gusto siyang humarap sa mga customer kahit na nakakatakot ang hitsura niya, at sinagot siya nito na isa lang naman ang customer nila ngayon at wala nang ibang darating pa habang umuulan. Umalis na ang kanyang ina pagkatapos noon, kaya si Rentaro na ang pamwesto sa counter habang iniisip kung bakit kailanman ay hindi niya nabanggit sa mga kaklase niya ang tungkol sa cake shop nila. Pagkatapos, naisipan niyang silipin ang nag-iisang customer nila at laking gulat niya nang makita ang isang cute at maliit na dalaga na katatapos lang kumain ng isang buong family serving ng cakes. Namula agad ang mukha ng babae pagkakita kay Rentaro, kaya agad niya itong inabutan ng isang basong tubig. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip niya kung saan napunta ang lahat ng kinain ng babae, pero bigla itong kinabahan at dali-daling tumakbo paalis, kaya inakala ni Rentaro na natakot ito sa kanya. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa nangyari, at sinabi nitong si Shioro ay suki na nila sa shop at magkaibigan na rin sila. Nagsorry si Rentaro kung sakaling hindi na bumalik si Shioro dahil sa pananakot niya, pero sabi ng nanay niya ay hindi ganon ang ugali ng babae. Pinayuhan rin siya ng kanyang ina na tigilan na ang palagiang pagsisisi sa sarili, ngunit hindi naman iyon gaanong nakatulong, at nanatiling malungkot si Rentaro sa nangyari. Kinaumagahan, napansin ng mga kaibigan niya na may bumabagabag sa kanya kaya sinubukan nila siyang kausapin tungkol dito.
Pero sinabi lang ni Rentaro sa kanila na ayos lang siya, pinipilit panatilihin ang kaunting distansya sa pagitan nila. Kinagabihan, habang nagbabasa siya ng manga sa kanyang kwarto, biglang pumasok ang nanay niya at sinabing nandoon daw si Shioro sa shop at gusto siyang makausap. Agad siyang bumaba para humarap at humingi ng tawad, pero natigilan siya at hindi makapagsalita nang biglang alukin siya ni Shioro, na halatang kinakabahan, ng isang slice ng cake bilang panlibre. Hindi niya agad maproseso ang nangyayari, kahit na magkasama na sila ngayon sa iisang mesa. Maya-maya, humingi ng paumanhin si Shioro dahil sa biglaang pagtakbo niya kahapon nang makita siya. Sinabi niya na ang cake ay alay niya bilang paghingi ng tawad, pero napansin ni Rentaro na halos tumutulo ang laway nito habang nakatitig sa cake kaya siya na ang nagsabing siya na lang ang kumain nito. Hindi na napigilan ni Shioro ang sarili at agad niyang kinain ang cake, at pagkatapos ay humingi ulit siya ng sorry. Pagkatapos noon, nagpakilala na siya ng maayos at hiniling na magpakilala rin si Rentaro. Nagtataka si Rentaro kung bakit ang isang cute na tulad niya ay gusto pang makilala siya. Nahihiyang sinabi ni Shioro na ngayon lang niya talaga nalaman ang pangalan nito, kaya tinanong siya ni Rentaro kung anong ibig niyang sabihin. Nahihiya siyang nagpaliwanag na ilang beses na raw niyang nakita si Rentaro na tumutulong sa cake shop kaya naging curious siya tungkol dito. Nagulat si Rentaro sa narinig dahil hindi niya ito maalalang nakita, pero doon niya napagtanto na hindi pala dahil natakot si Shioro kaya ito tumakbo noon. Tinanong niya ito at inamin ni Shioro na umalis siya noon hindi dahil sa takot kundi dahil walang lalaking tumitig sa kanya ng ganon dati, at sobrang nahiya lang siya. Namula ulit ang kanyang pisngi, at si Rentaro ay halos hindi makapaniwala na ang mukha niyang kinatatakutan ng lahat ay kaya rin palang magdulot ng ibang emosyon. Nang muli niyang tingnan ang namumulang mukha ni Shioro, bigla rin siyang namula at nataranta. Sinabi niya na madilim na at ihahatid niya ito sa istasyon, pero sagot ni Shioro na bibili pa siya ng mas maraming cake. Sa huli, tinanggihan niya ang alok ni Rentaro na ihatid siya, at sinabing malapit lang naman ang istasyon. Naglakad na siya paalis, habang si Rentaro ay tulalang naiwan, ngunit bigla siyang lumingon at sinabing, hindi naman kita kailanman natakutan. Ngunit hindi nila namalayang may dalawang delinquent mula kanina na palihim na nanonood sa kanila, at nagpa siya ang mga ito na gantihan si Rentaro sa pamamagitan ng pananakit kay Shioro. Samantala, dumiretso si Rentaro sa kanyang kwarto at nagkulong habang nakasalampak sa likod ng pinto. Sa pagkakaalam niya, simula pagkabata ay palaging natatakot sa kanya ang mga tao, kaya nang sabihin ni Shioro na hindi siya nakakatakot, isa iyon sa mga sandaling tila binago ang takbo ng buong buhay niya. Bigla na lang binuksan ng nanay niya ang pinto at aksidenteng tinamaan siya sa ulo. Akmang magwawala na sana si Rentaro, pero agad na ipinakita ng kanyang ina ang cake na binili ni Shioro. Sinabi nito na nakita niya iyon sa kalsada sa labas habang nagsasara ng shop, at pakiramdam niya ay nasa panganib si Shioro. Walang inaksayang oras si Rentaro at agad siyang tumakbo palabas para hanapin ito. Hindi niya alam na na-corner na pala si Shioro ng dalawang delinquent sa isang madilim na eskinita. Pilit silang lumalapit sa kanya habang nanginginig na sinasabi ni Shioro na lumayo sila. Samantala, unti-unti nang nababahala si Rentaro dahil hindi pa rin niya ito makita, hanggang sa bigla niyang marinig ang boses ng mga delinquent. Sinundan niya ito at natagpuan ang mga ito habang tinatanong si Shioro kung nililigawan ba siya ni Rentaro. Mariin niyang itinanggi ito at sinabihan siyang halata namang hindi, dahil walang babaeng gustong makipag-date sa isang nakakatakot na delinquent gaya niya. Sinimulan nilang ikwento kay Shioro kung gaano nakakakilabot si Rentaro mula pa noong middle school, at base raw sa mga dating kaklase nito ay hindi siya mabuting tao. Sinabi pa nilang nasa paaralan siya ngayon na puro bobo at delinkwente lang ang estudyante, at may grupo pa siyang mga tagasunod doon. Tahimik lang si Rentaro habang pinakikinggan ang lahat, hindi niya kayang itanggi dahil totoo naman na delinkwente ang karamihan sa kanilang paaralan. Tinanggap na lang niya na palagi siyang kinatatakutan at imposibleng pigilan ang mga tsismis na kumakalat tungkol sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinabi ni Shioro sa mga delinquent na hindi nakakatakot si Rentaro at hindi dapat siya husgahan base sa walang basang tsismis. Tinanong niya kung kahit minsan ba ay sinubukan nilang makipag-usap ng maayos sa kanya, dahil mabait naman talaga si Rentaro. Pero sagot nila, wala namang silbi iyon, kaya sinabi ni Shioro na kung ayaw man nilang makipag-usap kay Rentaro,
Ayos lang, pero sana tigilan na nila ang paninira sa kanya sa likod. Dahil dito, nagalit ang isa sa mga thug at sinabing hindi na siya interesado sa paghihiganti kay Rentaro, ang gusto niya ngayon ay parusahan si Shioro muna. Inihagis ng isa sa mga delinquent ang kamao niya kay Shioro, ngunit agad na sumugod si Rentaro para protektahan siya, tinanggap ang suntok at tumama pa ang ulo niya sa bakal na shutter dahil sa lakas ng impact. Nagsimulang damyugaw ang kanyang ulo, ngunit tumayo siya at hinarap ang mga delinquent, sabay tanong kung may kailangan ba talaga sila sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para magtakbuhan ang mga delinquent sa takot. Biglang lumapit si Shioro kay Rentaro at pilit pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha, sabay sabi ng sorry habang kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala at sakit na nasaktan ito para sa kanya. Pero sinabi ni Rentaro na wala siyang kasalanan, kaya naman niyang iwasan ang suntok kung gusto niya, pero sinadya niya itong tanggapin bilang parusa sa sarili niya sa hindi paniniwala kay Shioro nang sabihin nitong hindi siya nakakatakot. Humingi siya ng tawad sa hindi pagtitiwala rito sa kabila ng pagiging totoo nito kanina, at pati na rin sa pagkakadawat ng isang mabait na tulad niya sa ganitong nakakatakot na sitwasyon. Bilang tugon, sinabi lang ni Shioro na hindi niya maintindihan kung bakit natatakot ang mga tao sa isang taong kasing bait ni Rentaro, at doon ay naramdaman ni Rentaro na unti-unting nawawala ang trauma niya sa pagiging hinusgahan dahil sa kanyang hitsura. Inihatid niya si Shioro sa istasyon habang sinabihang mag-ingat ito pauwi, at nagpasalamat si Shioro sa kanya sa pagligtas. Habang papauwi si Rentaro, sumigaw si Shioro na babalik ulit siya sa cake shop at dapat ay mag-cake silang dalawa sa susunod. Habang naglalakad paalis, hindi maalis ni Shioro sa isip ang sandaling niyakap siya ni Rentaro para protektahan siya. Kinabukasan, maagang dumating si Rentaro sa paaralan dahil hindi siya makatulog kagabi. Kakaisip kung kailan niya ulit makikita si Shioro. Nakatitig siya sa gusali ng Kiko School sa sobrang pagkabagot, at napansin niyang may bumukas na kurtina, isang bagay na ngayon lang niya nakita. Nang makita niya ang mukha ni Shioro sa bintana, bigla siyang nataranta at isinara naman niya ang sariling kurtina sa classroom nila, biglang napagtanto na galing si Shioro sa paaralang galit sa mga kagaya niya. Maya-maya, dumating si Yuzami sa classroom at agad siyang nagrereklamo kay Rentaro habang nakasimangot. Tinanong siya ni Rentaro kung ano na naman ang nangyari, at galit na sagot ni Yuzami ay tungkol pa rin ito sa mga demonyong babae mula sa Kiko. Ani niya, mula bahay hanggang paaralan ay puro titig ng masama ang inabot niya mula sa mga ito, at ngayon ay hindi na niya napigil ang pumatol pabalik. Dagdag pa niya, ayaw naman talaga niyang mag-aral sa Chidori High. Pero dumating bigla sina Sako at ako, ang iba pa nilang kaibigan, sabay sabing wala namang ibang paaralan na tatanggap sa isang kasing bobo niya. Sang-ayon sina Sako at ang iba pa kay Yuzami na hindi rin nila gusto ang mga babae mula sa Kiko, pero totoo naman na wala silang sapat na dahilan, galit lang sila sa mga ito nang walang rason. Habang patuloy ang usapan tungkol sa Kiko School, unti-unting nawawala sa sarili si Rentaro, tila nagla-lost in thought. Napag-usapan ng mga kaibigan niya ang tungkol sa kanyang sugat, pero wala siyang reaksyon. Ngunit nang tanungin siya kung siya ba ang nagsara ng kurtina, bigla siyang natauhan. Doon niya naalala na hindi pala niya naibalik sa ayos ang kurtina pagkatapos niyang isara ito. Pero hindi naman iyon pinansin ng mga kaibigan niya, sabi pa nila, malamang nainis lang siya habang nakatingin sa gusali ng Kiko at napasobra ang reaksyon. Dahil sa sobrang pag-overcompensate, bigla siyang tumayo at sumigaw na isinara niya lang ang bintana dahil sobrang liwanag ng araw. Nagulat ang mga kaibigan niya sa biglaan niyang sigaw, pero napansin ni Sako na tila may tinatago si Rentaro dahil kilala nila siyang mas gusto ang araw at init kaysa dilim. Nagsimula na ang klase pero abala pa rin si Rentaro sa pag-iisip kay Shioro. Naalala niya kung gaano ito nagulat nang makita siya kanina at pakiramdam niya ay bastos ang ginawa niyang pagsara ng bintana sa mismong harap ng mukha nito. Nagtatanong siya sa sarili kung babalik pa ba si Shioro sa cake shop nila kapag nalaman na nito ang totoo tungkol sa kanya. Pero sa huli, iniisip niya na siguro mas mabuti na rin iyon, dahil kailanman ay hindi naman gugustuhin ng isang babae mula sa Kiko ang makihalubilo sa isang tulad niyang taga Chidori. Pagtapos ng klase, niyaya siya ni Yuzami na gumala kasama sila, at nang makumpirma ni Rentaro na hindi na kailangan ng tulong sa shop ngayong araw, sumama siya. Lumabas sila habang pinag-uusapan ang mga plano nila,
pero bigla silang napatigil nang makita ang isang malaking kumpulan sa school gate. Lumapit sila para alamin kung anong meron, at may nagsabing may babae raw mula sa Kiko na naghihintay sa labas. Sumilip si Rentaro sa gitna ng mga tao at nang makita niyang si Shioro iyon, bigla siyang nakaramdam ng panik. Hindi niya alam kung bakit ito nandoon, pero bago pa siya makakilos, lumabas na si Yuzami para kumprontahin si Shioro. Galit pa rin ito sa mga taga-Kiko at Pasigan na tinanong kung anong kailangan niya. Bahagyang natakot si Shioro sa tono nito pero sinabing may hinihintay lang siya, dahilan para mas uminit ang ulo ni Yuzami. Agad namang pumagitna si Rentaro at hinayla si Yuzami palayo gamit ang hood nito para pigilan ang gulo. Humingi siya ng tawad kay Shioro para sa kabastusan ng kaibigan niya, at sagot naman nito na ayos lang. Si Yuzami naman ay nagsimulang magtampo nang malaman niyang may babaeng taga-Kiko na naghihintay para sa isang lalaking taga-Chidori, pero bigla na lang siyang umiyak sa sobrang selos. Natutuwa si Rentaro na bobo ang kaibigan niya at hindi niya na-realize na si Shioro ay naroon para sa kanya. Pero sa hindi inaasahan, biglang dumating ang dalawang kaibigan ni Shioro at mabilis siyang hinayla palayo. Tinulak nila si Yuzami sa gilid habang sinasabi kay Shioro na bumalik na siya sa kanila dahil baka mahawa pa siya sa katangahan ng mga lalaki sa Chidori. Nandoon din ang iba pang mga babae mula sa Kiko sa may gate, dahil bihira nilang masaksihan ang ganitong pangyayari. Pilit siyang hinihila ng kanyang mga kaibigan pabalik sa paaralan at ayaw nilang pakinggan ang anumang paliwanag niya. Sinubukang pigilan ni Yuzami ang mga ito at hininging humingi ng tawad dahil nabangga siya. Pero sinampal lang ng isa sa kanila ang kamay niya at tiningnan siya na parang isang nakakainis na peste. Tuluyan nang dinala si Shioro palayo, pero hindi siya tumigil sa paglingon kay Rentaro, na hindi rin makatingin sa iba kundi sa kanya lang. Matapos iyon, nagpunta ang grupo ng mga lalaki sa palengke, at lalo pang naiinis si Yuzami. Samantala, iniisip naman ni Rentaro kung totoo nga bang para sa kanya si Shioro pumunta kanina. Nalilito siya pero masaya rin habang iniisip ang posibilidad na iyon. Nang lumingon pabalik ang mga kaibigan niya, sinabi nilang mas lalo siyang mukhang nakakatakot ngayon. Pagdating nila sa isang karaoke place, habang kumakanta si Yuzami, pinipilit ni Rentaro na pumili ng kanta. Pero dahil masyado siyang malalim sa pag-iisip, napansin ito ng mapanuring si Sako at tinanong siya kung may nangyari ba kamakailan. Biglang nakaramdam ng guilt at kaba si Rentaro habang nakatitig sa kanya ang mga kaibigan niya, naghihintay ng sagot. Nagdadalawang isip siya kung ikukwento ba niya ang tungkol kay Shioro o itatago na lang ang lahat. Iniisip niyang baka husgahan siya ng mga kaibigan niya dahil sa pagiging malapit niya sa isang taga-Kiko. Kaya nagpasya siyang itago ang lahat at sinabing ayos lang siya. Habang naniniwala sina Yuzami at Eyato sa kanya, mas lalong lumalim ang duda ni Sako. Pagka-uwi, nagulat si Rentaro nang makitang bukas pa rin ang cake shop kahit lagpas na sa oras ng sarahan. Pagpasok niya, nadatnan niya si Shioro na naghihintay sa loob, at halatang kinakabahan itong humarap sa kanya. Lalong kinabahan si Rentaro at agad siyang nagtanong kung bakit siya nandoon sa ganoong oras. Biglang humingi ng paumanhin si Shioro dahil sa eksenang nangyari kanina, hindi raw niya inasahan na ganoon kalalim ang galit sa pagitan ng dalawang paaralan. Pero sinabi ni Rentaro na hindi naman siya nababahala doon kahit kaunti. At bigla na lang lumabas ang nanay ni Rentaro, pinagalitan siya dahil hindi man lang siya nag-iwan ng mensahe na mal-alate siya ng uwi. Sinabi pa nito na matagal nang naghihintay si Shioro sa kanya nang hindi alam kung kailan siya babalik, bagay na ikinagulat ni Rentaro. Inalok ng kanyang ina si Shioro na magtagal pa sandali para mapabalot niya ito ng mga natirang cake. Sabi ni Shioro ay busog na siya, pero yumangal ang tiyan niya na parang gutom pa, kaya napatawa si Rentaro at ang nanay niya. Nahihiyang napayuko si Shioro, pero biglang tinanong siya ni Rentaro kung gusto ba niyang sabayan siya sa pagkain ng cake. Pumayag si Shioro sa huli, at napansin ni Rentaro na tila ito ang pinakamasaya kapag kumakain siya. Muli na namang humingi ng paumanhin si Shioro tungkol sa nangyari kanina, pero sabi ni Rentaro ay wala naman yun. Tinanong niya ito kung bakit siya pumunta, at sagot ni Shioro ay gusto lang talaga niyang makita si Rentaro. Tumigil ang mundo ni Rentaro sa narinig at agad siyang nagsorry sa ginawa ni Yuzami. Bigla niyang nasabi na kaya siya nahuli sa pagpigil sa kaibigan niya ay dahil sobrang natuwa siya sa pagdating ni Shioro, pero agad din siyang nahiya at sinubukang bawiin ang sinabi niya.
Ngunit mabilis na sabi ni Shioro na hindi siya papayag na bawiin iyon, at pareho silang namula sa hiya at hindi makatingin sa isa't isa habang kinakain ang cake. Nahihiyang sabi ni Rentaro na akala niya hindi na babalik si Shioro sa shop nila, kaya nagtaka si Shioro at tinanong kung bakit naman niya naisip yun. Sagot ni Rentaro, natural lang daw na isipin na hindi na siya lalapit pa dahil magkaaway ang mga paaralan nila at baka ayaw na siyang makasama nito. Labis na nalungkot si Shioro sa narinig at sinabi niyang natuwa pa nga siya nang malaman niyang sa Chidori High pala nag-aaral si Rentaro. Hindi agad makaproseso si Rentaro sa sinabi ni Shioro, at bigla na lang itong tumayo para umalis. Tinawag niya ang pangalan nito, at pagharap ni Shioro sa pinto ay sinabi nitong noong nalaman niyang sa Chidori nag-aaral si Rentaro, akala niya mas madalas na niya itong makikita at makikilala pa. Kitang-kita ang lungkot sa mukha ni Shioro matapos niya iyong sabihin bago siya tuluyang lumabas ng shop. Naiwang gulong-gulo si Rentaro, iniisip kung bakit ganoon nalungkot si Shioro sa huli. Paglingon niya, dumating ang nanay niya at tinanong kung nakaalis na ba si Shioro. Pagharap niya, pati ang nanay niya ay napatres sa gulat sa mala-espiritong ekspresyon ng mukha niya. Agad siyang dinala ng nanay niya sa sala para tanungin kung ano ba talaga ang nangyari, sabay isang malupit na finger flick sa ulo niya na halos ikamatay niya sa sakit. Sinermonan siya nito na sana naging mas matinong lalaki siya at hinabol si Shioro kaagad nang umalis ito sa shop. Sinabihan siyang puntahan si Shioro ngayon din para masigurong ligtas itong makarating sa bahay. Pero tila pinanghihinaan ng loob si Rentaro habang nilulunod siya ng sarili niyang pag-iisip. Tinanong niya ang nanay niya kung ano bang ibig sabihin ni Shioro nang sabihin nitong natuwa siya nang makilala siya, at napailing ang ina niya sa pagkadismaya sa anak niyang hindi makaintindi ng ganon ka-obvious na pahiwatig. Sumunod niyang tanong ay kung bakit gustong makipagkita ni Shioro sa kanya kahit taga-Kiko ito, at doon na tuluyang napaikan ang kanyang ina. Galit nitong sinabi na palagi niyang kinaiinisan kapag hinuhusgahan siya base sa itsura niya, pero ngayon ay siya naman ang gumagawa ng ganon kay Shioro. Ipinaalala nito sa kanya na kahit nalaman na ni Shioro na taga Chidori siya, hindi naman nito binago ang pakikitungo sa kanya, ngunit si Rentaro ay patuloy na binabanggit ang paaralan ni Shioro sa bawat usapan nila. Sa narinig niyang iyon, doon lang tuluyang napagtanto ni Rentaro ang kanyang pagkakamali at sinuntok niya ang sarili bilang paglabas ng kanyang frustration. Kinabukasan, habang malungkot pa rin si Shioro sa mga nangyari kagabi, laking gulat niya nang makita si Rentaro na naghihintay sa kanya sa may gate ng paaralan. Tinanong niya ito kung bakit ito nandoon, at agad siyang humingi ng tawad dahil nasaktan niya ang damdamin nito kagabi. Namula si Shioro sa narinig, tila nahiya dahil nag-alala pa ito sa kanya, pero sinagot siya ni Rentaro na siya ang may kasalanan sa lahat. Sinabi ni Shioro na masyado siyang mabait, kaya nagpa siya si Rentaro na maging totoo na sa kanya dahil sa lahat ng pagkakataon ay naging totoo rin naman si Shioro sa kanya. Inamin niya na sinubukan niyang layuan si Shioro, kahit hindi niya sinasadya, dahil iniisip niyang baka masaktan lang ito kung magiging malapit sa isang tulad niya, lalo na sa sitwasyong magkalaban ang mga paaralan nila. Pero ngayon, ayaw na niyang ituon ng pansin sa mga bagay na iyon, at sa halip ay gusto niyang unahin si Shioro. Labis ang tuwa ni Shioro sa narinig, at tumayo siya sabay sabing ayos na siya ngayon. Sinabi niyang hindi na mahalaga ang mga eskwelahan o pinanggalingan nila, at gusto niya pa siyang makilala ng mas malalim. Nagpalitan sila ng cellphone numbers pagkatapos noon at patuloy na nagte-text habang papasok na sa kanilang klase. Wala pang ibang dumadating sa paaralan kaya nagdesisyon si Shioro na buksan ang mga kurtina ng classroom nila para makita si Rentaro mula sa loob. Nang makita niya ito, bigla siyang napatalon sa tuwa, at si Rentaro naman ay nakaramdam ng matinding pagnanais na mas mapalapit pa sa kanya at mas makilala pa siya. Makalipas ang ilang linggo, dumating na ang tag-init at sa sobrang init, iminungkahi ni Yuzami kay Rentaro na pumunta sila sa staff room para makaupo sa lugar na may aircon. Habang naglalakad sila, nagsimula na namang magreklamo si Yuzami sa sobrang pagkabagot. Pero bigla niyang naalala na malapit na pala ang sports festival, at hinikayat si Rentaro na maghangad silang dalawa na maging panalo. Ngunit pagdating nila sa staff room, isang guro ang nagsabi na hindi sila pwedeng sumali sa sports festival, dahilan para mabasag ang pangarap ni Yuzami sa harapan niya. Agad siyang nagreklamo sa guro, nagtatanong kung bakit bawal silang sumali,
at ipinaalala ng guro na ang mga estudyanteng bumagsak sa midterms ay kailangang kumuha ng supplementary exam na kasabay ng sports festival. Sinabi ni Yuzami na hindi pa naman nagsisimula ang midterms kaya hindi pa sigurado kung babagsak sila, pero nang tanungin siya ng guro kung sigurado ba siyang papasa siya, diretso niyang sinabi na siguradong babagsak siya. Hindi na rin naman ito ikinagulat ng guro, pero nakiusap si Yuzami na bigyan siya ng kahit anong dahilan para magpursige. Sinabi niya na kapag pumasa siya at nanalo sa sports festival, ililibre niya ito ng ice cream. Ngunit ang inspirasyon ni Yuzami ay sandaling tumagal lamang, at pagbalik nila sa classroom ay nagpapanik na ulit siya. Nakiusap siya kay Sako na turuan siya, dahil ito lang daw ang may higit sa 3 brain cells sa kanilang grupo. Tumanggi si Sako dahil noong nakaraang taon ay halos masira na ang utak niya sa pagtuturo kay Yuzami na bumagsak pa rin sa huli. Habang nagtatalo sila sa isang sulok, ako naman ang lumapit kay Rentaro para kamustahin siya, at confident din siyang wala siyang tsansa na pumasa. Sinabihan ko siya na kumbinsihin si Sako na turuan sila kahit papaano. Pero biglang sumingit si Yuzami at sinabing kaya ayaw silang turuan ni Sako ay dahil gusto nitong hindi sila makasali sa sports festival. Nagdeklara siyang papasa sila kahit hindi siya turuan. Okay lang naman ito kay Sako. Pero si Rentaro ang nawalan ng pag-asa dahil mukhang hindi na talaga sila tutulungan ni Sako. Biglang nakatanggap si Rentaro ng text mula sa kanyang nanay na sinasabing imbitahan daw niya si Yoru sa cake shop nila dahil may discount day ngayon. Doon niya naalala na matagal-tagal na rin mula nang huling dumalaw si Yoru sa shop, at naisip niyang baka wala na itong pocket money kaya hindi na ito nakapapasyal. Pagsimula ng klase, hindi niya talaga maalis ang atensyon niya sa cellphone niya habang iniisip kung dapat ba talaga niyang i-text si Yoru. Sa huli, naglakas loob siyang imbitahan ito sa shop, pero hindi siya nakatanggap ng sagot at buong araw siyang naghintay sa eskwelahan na kahit man lang mabasa nito ang message niya. Doon lang niya naisip, pagkapatapos ng klase, na baka bawal gumamit ng cellphone ang mga estudyante sa Kiko habang may klase. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng reply mula kay Yoru at humingi ito ng paumanhin dahil sobrang abala raw siya ngayong buwan kaya hindi muna makakadalo sa shop. Medyo nadismaya si Rentaro sa tugon, pero biglang binagsak ni Yuzami ang mga palad niya sa mesa at sinabi na pupunta sila sa City Library para mag-aral. Sumunod si Rentaro, medyo sigurado na ang dahilan kung bakit gusto ni Yuzami pumunta sa library ay para lang makaiwas kay Sako. Pagkaupo nila, agad na napagtanto ni Yuzami na wala siyang pag-asa dahil ni isang tanong ay hindi niya masagutan. Sinabi ni Rentaro na dapat na lang talaga nilang kausapin si Sako at humingi ng tulong, dahil siya lang ang may sapat na talino para turuan sila. Ngunit nahihiya si Yuzami dahil kahit tinuruan na siya ni Sako noon, bumagsak pa rin siya. Naniniwala siyang ayaw na siyang turuan ni Sako, pero sagot ni Rentaro, baka nagpapakipot lang ito. Sa huli, nakumbinsi niya si Yuzami na bumalik at humingi ng tawad kay Sako, saka siya nag-focus ulit sa mga tanong niya. Bigla niyang napansin ang dalawang babaeng palakad-lakad sa library at mukhang nahihirapan silang makahanap ng mauupuan, kaya nagdesisyon siyang ibigay na lang ang kanyang upuan sa kanila. Habang naglalakad siya sa loob ng library, bigla niyang narinig ang boses ni Yoru kaya agad siyang sumilip para tingnan kung siya nga. Laking gulat niya nang makita si Yoru na abalang nag-aaral para sa exams habang tinutulungan ng kaibigan nito. Napahinto siya sa paghinga sa pagkabigla, pero agad siyang nagtago bago pa siya mapansin ni Yoru o ng kasama nito. Doon lang niya tuluyang naintindihan na talagang abala si Yoru sa pag-aaral at hindi lang basta umiiwas sa kanya, at nagkaroon iyon ng saysay sa isip niya, dahil sa totoo lang, mas mataas ang antas ng paaralan ni Yoru kaysa sa kanya. Habang nakatago pa rin si Rentaro, patuloy niyang naririnig ang usapan ni Yoru at ng kaibigan nito, nalaman niyang mahilig si Yoru magdoodle sa kanyang notebook kapag break at siya rin pala ang top student ng buong paaralan. Bigla niyang naramdaman ang layo ng agwat nila at lumabas na lang siya ng library, iniisip kung gaano kagaling si Yoru na nangunguna sa Kiko, isang paaralan na puro matatalino ang estudyante. Samantalang siya, isa lamang daw palpak na estudyante mula sa eskwelahan ng mga bigo. Nagpa siya siyang umidlip dahil sa tingin niya wala namang maidudulot na mabuti ang pag-aaral sa kanya. Pero pagdilat niya ng mata, laking gulat niya nang makita si Yoru na nakatingin sa kanya. Nataranta si Rentaro at agad na nagtanong kung anong ginagawa nito roon,
pero masaya si Shioro na makita siyang muli. Sabi niya, natano daw niya si Rentaro habang dumaraan ito kaya naisipan niyang mag-break muna para makipag-usap sa kanya. Agad bumangon si Rentaro at ginawang maluwag ang upuan para kay Shioro, at tinanong siya nito kung nagpunta rin ba siya sa library para mag-aral. Nahihiyang tumango si Rentaro, humingi ng paumanhin si Shioro dahil tinanggihan niya ang imbitasyon nito papunta sa cake shop, pero sabi ni Rentaro ay ayos lang naman yun dahil may discount day naman sila buwan-buwan. Sinabi naman ni Shioro na maglalaan siya ng oras sa kalendaryo niya para sa susunod na linggo at makakalikom na rin siya ng sapat na pera mula sa kanyang part-time job. Nagulat si Rentaro sa narinig dahil akala niya galing sa mayamang pamilya si Shioro. Napatawa lang si Shioro at sinabing hindi siya mayaman, nakapasok siya sa Kiko dahil sa scholarship, at matagal na siyang nakakapit sa number 1 rank ng school nila para lang mapanatili ang scholarship na iyon. Ikinwento rin niya kung gaano kahirap ang pinagdaraanan niya sa pag-aaral araw-araw at minsan ay kinukurot na lang niya ang sarili para manatiling gising sa klase. Nagtanong si Rentaro kung bakit siya nagpapakahirap ng ganoon, at sinabi ni Shioro na nakiusap siya sa ama niya noon na payagan siyang pumasok sa Kiko kahit isa lang silang middle-class family. Pumayag naman ang ama niya, kaya gusto niyang magsikap at patunayan na karapat-dapat siya sa pagkakataong iyon, at ipinagmamalaki niya ang mga narating niya hanggang ngayon. Sa mga narinig niya, biglang napagtanto ni Rentaro na muli na naman niyang hinusgahan si Shioro kahit hindi pa niya alam ang buong kwento nito, at labis siyang nahiya. Ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob at nakiusap kay Shioro na turuan siya dahil ayaw niyang bumagsak ngayong taon, lalo na para sa kapakanan ng mga kaibigan niya. Bigla na lang napagtanto ni Rentaro na baka masyado siyang demanding sa hiling niyang turuan siya ni Shioro, lalo na't abala na ito sa pag-aaral. Pero laking gulat niya nang alukin siya ni Shioro ng rice cake habang sinasabing gagawa siya ng oras para matulungan siya. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Shioro para bumalik sa kaibigan niya at sinabi niyang may kasama siyang isa pang nag-aaral ngayon, pero sandaling umalis ito para bumili. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang kaibigan niyang si Sabaro, at sa unang tingin pa lang ay kitang-kita ang matinding presensya nito. Tanong kaagad ni Sabaro kay Shioro kung anong ginagawa niya kasama ang isang lalaki, sabay tingin ng masama kay Rentaro at malamig na tanong kung taga Chidori ba ito. Nang tumango si Rentaro, agad sinabi ni Sabaro na layuan niya si Shioro dahil ayaw niyang mahawa ito sa katangahan niya. Hinailan niya si Shioro at sinabing bumalik na sila, at siya raw ang palaging magpoprotekta rito. Sinubukan ni Shioro ipaliwanag ang lahat, pero bigla namang dumating si Yuzami kasama ang iba pa nilang kaibigan. Nang makita ng grupo ang mga babaeng taga-Kiko, agad sumama ang loob nila, at si Sabaro naman ay nairita rin at nagsabing dumating na naman ang mga hayop. Agad lumapit si Yuzami para kumprontahin siya at tinanong kung anong ginagawa ng dalawang taga-Kiko kasama si Rentaro, dahil alam naman daw nilang hindi ito basta lalapit sa kanila. Hindi na siya pinansin ni Sabaro at sinabing umalis na lang sila. Pero biglang napansin ni Yuzami na parang pamilyar sa kanya si Shioro. Lumapit siya para makita ito ng mas maayos at agad na tumayo si Rentaro at Sabaro para pigilan siya, magkaiba man ang dahilan, pareho silang nainis. Si Rentaro, dahil nagseselos na may ibang lalaking lumalapit kay Shioro, at si Sabaro naman ay sobra ang pagiging overprotective. Nalito si Sabaro kung bakit pati si Rentaro ay pinoprotektahan si Shioro, at ang pinakanalito sa lahat ay si Yuzami dahil wala naman talaga siyang ginagawa. Sa gulo ng sitwasyon, nagpa siya si Sabaro na umalis agad sa lugar. Pero si Sako naman ang sumalo ng tensyon at tinanong si Sabaro kung ano ba talaga ang ginagawa nito kasama si Rentaro. Sinabi pa niya na kahit mga babae mula sa Kiko ay maaaring maging tanga rin, tapos mas lalong naging personal nang tanungin niya ito tungkol sa kakaibang kulay ng buhok nito. Sinabi pa niya na pinapayagan lang siguro ng paaralan nila ang pagjejel ng buhok dahil isa siyang spoiled rich princess, at ang mga salitang iyon ay tumama ng masakit kay Sabaro. Sinubukang magsalita ni Shioro para ipagtanggol si Sabaro, pero nauna na si Rentaro at pinigilan si Saku, sinabing hindi siya ang tipo ng tao na nanlalait ng walang dahilan. Ipinaalala niya sa mga kaibigan niya na si Shioro ang babaeng naghihintay sa labas ng paaralan nila ilang araw ang nakalipas, at nakita rin niya ito sa library. Inamin niyang siya ang lumapit kay Shioro para humingi ng tawad dahil sa pagkakatakot na naidulot niya noon, kaya wala itong kasalanan kung bakit sila magkasama.
Biglang naalala ng mga lalaki ang insidenteng iyon, at si Ayato naman ang nagpapaalala kay Yuzami na siya talaga ang nakakatakot kay Shiyoru noon. Agad na lumapit si Yuzami kay Shiyoru, at si Subaru ay agad pumasok sa overprotective mode. Pero sa halip na gulo, humingi ng tawad si Yuzami kay Shiyoru dahil sa pagiging bastos niya noon nang malaman niyang taga-Kiko ito. Sa gulat ng lahat, yumuko si Shiyoru bilang paghingi rin ng paumanhin para sa abalang naidulot niya noon, dahilan para kabahan si Subaru dahil ayaw niyang makitang humihingi ng tawad ang isang estudyante mula sa Kiko sa isang taga-Chidori. Ngunit hinarap siya ni Shiyoru at sinabing dapat humingi rin siya ng tawad dahil naging bastos siya kanina. Hindi ito matanggap ng pride ni Subaru kaya tahimik na lang siyang umalis. Muli namang humingi ng tawad si Shiyoru bago habulin ang kaibigan. Naiwan ang grupo ni Yuzami na nalilito pa rin kung ano nga ba talaga ang likas na ugali ng mga babae mula sa Kiko. Akala nila masungit si Subaru, pero ngayong nandoon si Sako na siyang nagsalita at tumigil sa kanya, iniisip nilang ginawa ito ni Sako para sa kapakanan nila. Napahiya si Sako at sinabing kasalanan naman nila iyon dahil hindi nila kayang ipagtanggol ang mga sarili nila. Sa kabilang banda, pinagsabihan din ni Shiyoru si Subaru na dapat ay mas naging maayos ang pakikitungo niya, kahit pa may problema siya sa mga lalaki. Gaya ng isang modernong feminist, sagot ni Subaru na lahat ng lalaki ay parang mababangis na hayop, at mas grabe raw ang mga taga-Chidori. Gayunpaman, naging curious siya kay Rentaro dahil ipinagtanggol siya nito, kaya tinanong niya si Shiyoru tungkol sa kanya. Namula si Shiyoru at sinabing napakabait ni Rentaro, pero tila naglaho na sa sarili si Subaru at hindi na narinig ang sumunod. Kinagabihan, pilit inaalala ni Rentaro ang mga itinuro ni Sako sa kanila, pero wala siyang gaanong natutunan. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Shiyoru na nagtatanong kung pwede silang mag-usap, at agad siyang nag-reply. Sa sumunod na sandali, tumawag si Shiyoru, isang tawag na hindi niya inaasahan, at halatang kinakabahan din ito. Humingi si Shiyoru ng paumanhin para sa inasal ni Subaru kanina, at humingi rin si Rentaro ng tawad para sa mga kaibigan niya. Muli siyang humingi ng tawad dahil kailangan nitong magsinungaling para sa kanya, pero sinabi rin niyang angkol daw ni Rentaro habang ginagawa niya iyon. Namula si Rentaro sa narinig at napaisip na tuwing kinakausap niya si Shiyoru nitong mga nakaraang araw, hindi na niya maintindihan ng buo ang sarili niyang nararamdaman. Itinakda ni Shiyoru ang oras at lugar ng kanilang study session, at nang mapagtanto ni Rentaro na matatapos na ang tawag, bigla siyang nainip. Sinabi niya kay Shiyoru na pwede na itong huwag mag-formal at makipag-usap sa mas casual na paraan. Sagot ni Shiyoru, gagawin ko yan sa susunod, at matapos ang tawag, pareho silang akalay sila lang ang nakakaramdam ng hiya at kilig pagkatapos ng usapan, pero hanggang dito na lang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood, at magkita-kita tayo sa susunod.